Marcus' point of view. Ilang araw na ang lumipas simula nung makilala at maging katulong ko si Marimar. Iniiwasan ko na rin na masyadong mapalapit sa babae dahil alam ko na hindi maganda ang idudulot nito sa akin. Ano pong ipag-uutos niyo sa akin, kamahalan? Nakangiting tanong sa akin ni Marimar nung tawagin ko ito para lumapit sa akin. May iutos kasi ako dito. Pasimple kong pinasadahan ng tingin ang kasuotan nito ngayon. Lihim akong napangiti nung makita ko na nakasuot ito ng maid's uniform. Mabuti na lang at sinunod nito ang gusto ko dahil ayoko nang maulit na makita itong maiksi ang suot. Hindi ba ito nag-aalala na lalaki ang kasama nito tapos ganun ito manamit? Hindi talaga nag-iisip ang babaeng ito. Wika ko sa aking sarili. Although minsan, naaabutan ko pa rin itong nakaporma. Lalo na kapag tapos na ito sa gawaing bahay. I find her weird. Dalhan mo ako dito ng kape, Marimar. Utos ko dito. Napatigil ako sa ginagawa kong pagtatype sa laptop ko nung mapansin ko na hindi pa rin ito kumikilos. What? Ayaw mo bang sundin ang utos ko? Tanong ko dito habang nakakunot noo. Ngumiti naman ito sa akin ng ubod ng tamis na lalong nagpainis sa akin. Gusto sir, pero tawagin niyo po muna akong Marimar na cute. Masyado kasi kayong seryoso. Pinakatitigan ko ang mukha nito. Gusto kong tumawa sa sinabi nito, pero hindi ko magawa dahil naiinis ako sa pagiging slow nito. Kainis. Kapag sa kalokohan, ang dami nitong alam. In your dreams, hindi mo pa talaga susundin ang utos ko o tatanggalin kita sa trabaho. I don't need a weird and demanding maid. Tanong ko dito na ibinulong na lang sa sarili ang mga huling salita. Ay, hindi sir. Kayo naman hindi na mapiro. Okay then, dalhan mo na ako ng kape. Ngayon din. Utos ko dito na iniiwas na ang tingin dito at bumaling na ulit sa aking laptop para ipagpatuloy ang ginagawa. Okay sir, coming up sir. Narinig ko namang sagot nito na ikinatingin ko ditong muli. Naabutan ko pa itong nakatayo pa rin sa may likuran ko at nakangiti. Napakunot noo ako. Nagulat ka sir no? Ang galing ko na mag-English. Tinuruan kasi ako ng kaibigan ko dyan sa kabilang bahay. Proud na sabi pa ng dalaga sa akin. Iniiwas ko na lang ulit ang tingin ko dito at hindi na ito pinansin. Naramdaman ko na lang ang pag-alis nito sa may likuran ko para pumunta na ng kusina. Napailing-iling na lang ako. Ang isa pa sa ayaw ko dito ay ang pakikipagkaibigan nito sa kapitbahay namin. Hindi ko napigilang lingunin si Marimar na ngayon ay malapit na sa may pinto ng kusina. Napakunot noo ako nang mapansin ko nakahils pa rin pala ito. Napabuntong hininga na lang din ako. Bumalik na lang din ako sa aking ginagawa para hindi na isipin ang weird at sakit sa ulo kong maid. Wala pa sigurong minuto ang lumilipas nung maramdaman ko ang papalapit na si Marimar. Hindi ko naman ito pinagkaabalahang tingnan. Narito na po ang kape niyo, sir. Wika ko naman na agad ko namang tiningnan ang inilapag nito sa aking lamesa. What's that? Gulat na reaksyon ko nung makita ko sa ibabaw ng table ko ay isang sachet ng kape na hindi pa man lang nabubuksan. Hindi makapaniwala at masama ang tingin na bumaling ako kay Marimar. Tumingin din ito sa akin na parabang wala itong alam sa nangyayari. Lalo naman ako nainis ng dahil doon. May problema ba sir? Inosenteng tanong nito. Dahilan para mapasabunot ako sa sarili kong buhok. Why are you giving me that sachet? Bakit hindi pa timplay ang kape? You are really... Wala naman kayong sinabi na timplahin ko sir eh. Ang sabi nyo lang sa akin dalhan ko po kayo ng kape. Katwiran pa ni Marimar na lalo kong ikinainis. Napasabunot na lang ulit ako sa aking buhok. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking sarili. Gusto niyo po ba ng timpla ng kape, sir? Tanong pa nito sa akin, pero hindi ko ito pinansin dahil baka kung ano na lang ang masabi ko. Sige sir, kuha lang po ako ng termos at mug sa kusina para makapagtimpla po kayo. Dagdag pa nito, bago naglakad pabalik ng kusina. Naihilamos ko na lang ang mga palad ko sa aking muka. Kainis! She's frustrating me! Ang sumunod na araw ay hindi ko inaasahan na pupuntahan ako ni Mom sa aking bahay. I really didn't expect her to come
because she never really visits me in my house. We just meet each other in my office if she needs me or if there is important matters when it comes to our business. What brought you here, Mom? Hindi pa rin makapaniwala na tanong ko kay Mom. She smiled at me and that makes my heart happy. My mom is kind, but I feel the gap between us because she looks like she has authority over everything. Napangiti ako pabalik. Don't you want me here? Tanong naman ni Mom sa akin na para bang na-disappoint ito sa naging tanong ko. Natawa naman ako na mahina dahil doon. Of course not, Mom. Good to hear that. Nakangiti na ulit na sabi ni Mom sa akin. Tumuloy na ito sa pagpasok sa bahay at umupo sa sofa na nasa may sala. How are you, son? Tanong pa ulit sa akin ni Mom na ikinangiti ko. Ngayon lang kasi ako nito kinumusta dahil madalas ay tungkol sa trabaho ang kinukumusta nito. I'm fine, Mom. Masiglang sagot ko dito. Tumangu-tango naman ito at pagkatapos ay inilibot nito ang paningin sa kabuuan ng bahay na para bang may hinahanap ito. Napakunot noon naman ako. Is there any problem, Mom? I'm looking for your maid. Where is she? Tanong ni Mom na tuluyang nakapagpawala sa aking ngiti. Magkasabay pa kaming napalingon ni Mom sa may hagdan nung makarinig kami ng mga yabag pababa mula ron. Nakita namin si Marimar na dala ang mga gamit nito. Ganon din ang mga bagay na nasira nito. Is she your maid, son? Nakamaang na tanong sa akin ni Mom. Halata sa itsura nito na hindi ito makapaniwala sa nakita. She's very beautiful. Dagdag pa nito habang nakangiti. Yes, she is beautiful. But she lacks brain. Anya sa sarili. Why is she carrying her bags and broken appliances, son? Bulong sa akin ni Mom. Pero hindi ko sinagot ang tanong nito. Nagdekwatro lang ako sa sofa at kinuha ang newspaper na nasa ibabaw ng table. May bisita po pala kayo, sir. Magandang umaga po, ma'am. Masiglang bati ni Marimar kay Mom. What a lovely lady. Where are you going, Iha? And why are you carrying your bags? Po? Balik tanong ni Marimar. Halata sa boses nito ngayon na wala itong naintindihan sa tinanong dito ni Mom. She can't understand you, Mom. Please speak Tagalog, Mom. Magalang na suggest ni Marcus. Napangiti naman si Mom. I see. She looks more beautiful with her innocence. But try to teach her, son. Suggestion ni Mom na ikinagulat ko. No way! Gusto ko nang umalis ang babaeng yan eh. She's really a headache. Naisa na niyang sabihin sa kanyang ina. What? But I'm not a teacher or her tutor to teach her, Mom. Hindi ko napigilang sabihin kay Mom dahil sa inis. Napakunot noon naman si Mom sa naging reaksyon ko. Why? Are teachers only the people who can teach, Marcus? Do you need to be a teacher first to be able to share your knowledge? I didn't know that you were selfish, Marcus. Sabi ni Mom na ikinatahimik ko. Lalo lang ako nakaramdam ng inis para kay Marimar. Napabuntong hininga na lang ako at umayos ng upo sa sofa. Marimar's point of view. Nagpalipat-lipat ang tingin ko kay Sir at sa babaeng kausap nito ngayon. Nakakaramdam na ako ng pananakit ng ulo dahil sa mga salitang binibitiwan ng mga ito sa isa't isa. Pakiramdam ko nasa harap ako ng dalawang alien na nag-uusap. Bakit nga ba dala mo yung mga bag mo, Iha, at yung mga sirang gamit? May pupuntahan ka ba? Baling sa akin ng kausap ni Sir. Malambing ang boses nito at nakangiti rin ito, kaya naman nginitian ko rin ito pabalik. Pinapaalis na po kasi ako ni Sir Marcus, ma'am. Tapos dalhin ko daw po itong mga gamit na nasira ko. Nakangiting sagot ko habang napatingin sa rice cooker, vacuum cleaner at plancha na nasira ko kanina na naging dahilan kung bakit nagalit sa akin si Sir at gusto na akong paalisin. What? Did you really do that, Marcus? Baling naman ng babae kay Sir. Hindi naman umimik si Sir Marcus at binaliwala ang tanong nito. Nang mapansin ko na bumaling ng tingin sa akin si Sir Marcus, ay agad akong umiwas dito. Ayokong salubungin ang mga mata nito dahil alam ko na masama ang magiging tingin nito sa akin. Napakagatlabi na lang ako. By the way, wag mo nalang pansinin ng anak ko, Iha, at hindi ka rin dito aalis, okay? Nakangiting baling ulit sa akin ng babae
na nanay pala ng binata. Nagulat ako sa nalaman. Ang bait-bait nito para maging ina ng isang masungit na si Marcos del Ruiz. Ngayon ay nasa hapagkainan sina Sir Marcos at ang mami nito. Pinaghanda ko ang mga ito ng tanghalian at ngayon nga ay nagsisimula na silang kumain. Iha, samahan mo na kami dito, wika ni Doña Maybel. Nabigla ako sa paanyaya nito. Po? Panigurado ko pa sa aking narinig. Napansin ko pa ang seryosong tingin sa akin ni Sir Marcos, kaya naman agad akong umiwas ang tingin dito. Samahan mo na kami, Iha. Huwag ka na mahiya. Sabi pa nito habang nakangiti. Kaya naman sinunod ko ang gusto ng ginang. Umupo ako sa katabing upuan ni Sir Marcos. Nagawa ko pang ngitian ang binata kahit may pagbabanta sa mga mata nito na parabang ipinaparating sa akin na huwag akong gagawa ng kahit na anong kalokohan. Salamat po, ma'am. Nakangiting baling ko kay Ma'am Maybel. Stop calling me ma'am, Iha. Tawagin mo na lang akong Tita Maybel, okay? Nakangiting wika naman nito sa akin, kaya napatangu-tango ako. Narinig ko pa ang lihim na pag-asik ni Sir Marcos. You are really a lovely lady, Marimar, and I like you. You know what? Marcos is my only child at ginusto ko rin na magkaroon ng anak na babae. Kaya lang, hindi ako pinagkalooban. Pagkukwento nito. Nakangiti ito pero mararamdaman mo na may lungkot din itong nararamdaman. Pwede niyo po akong maging anak, tita. Talaga? Paninigurado pa ni Tita Maybel na halata sa boses na natuwa ito sa sinabi ko. Nakangiting tumangu-tango ako. Opo, tita. Kapag po naging asawa ko na si Sir Marcos, sagot ko kay tita na ikinasamid ng binata na noon ay umiinom ng tubig. Ang sabi kasi ni inay sa akin, kapag nag-asawa daw ako ay magiging anak na rin ako ng nanay ng lalaking pinakasalan ko. Tama naman po, di ba? What are you talking about, Marimar? Gulat na reaksyon ni Sir Marcos. Hindi ko naman ito pinansin. Narinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Tita Maybel. Biro lang naman, Sir Marcos. Seryoso ko naman masyado. Pilit ang ngiti na wika ko kay Sir. Bago ako dito nag-iwas ng tingin. You look funny together. Don't you like her, Marcos? Baling naman ni Tita Maybel sa anak nito. Hindi ko na maintindihan ang mga ito kaya naman sinimulan ko na lang kumain. Mom, you know that I already have a girlfriend. Iritable ang boses na sagot ni Marcos sa mami nito. What are you talking about, son? I'm asking you if you like her as your maid. Because it seems that you are irritated with her. Natatawang sabi naman ni Tita Maybel sa anak nito. Napamaang na lang ako sa pag-uusap ng mga ito dahil wala akong maintindihan. I don't like her, Mom, because she's just a headache for me. I want her to leave. Do you really want her to leave? Nakangiting tanong pa ni Tita Maybel sa binata. Tumangutango naman si Sir Marcos. Then, she will stay here. Dagdag pa ni tita. Napabuntong hininga si Sir Marcos bago tumingin sa akin ng masama. Nabiti naman ang gagawin kong pagsubo sa pagkain nung nakangiting bumaling sa akin si Tita Maybel. Napangiti ako nang wala sa oras. Bakit ka nagkakamay kumain, Iha? Tanong sa akin ni Tita Maybel nung mapansin nito na nakakamay lang ako habang kumakain. Natawa naman ako ng mahina. Masarap po kasi kapag nakakamay, tita. Nakangiting sagot ko kay tita bago isinubo ang pagkain na nasa kamay ko. Natawa pa ng mahina si tita nang makita nito na may nahulog pang pagkain sa pagsubo ko. Wala talagang alam. Narinig ko pang bulong ni Sir Marcos bago uminom ng juice na tinimpla ko. Talaga, Iha? Pwede mo ba akong turuan? Tanong sa akin ni tita. Oo naman po, tita. Pwede po. Tuturuan na lang kitang gumamit ng kutsara at tinidor, Marimar. Putol ni Sir Marcos sa sinasabi ko. Naramdaman ko na lang na nasa likod ko na ito. Nagulat pa ako nang bigla na lang nitong hawakan ang kamay ko para ipahawak sa akin ang tinidor. Nagawa pa nitong punasan ng tissue ang kanan kong kamay bago ipahawak ton ang kutsara. Napansin ko ang pagngiti ni tita dahilan para mamula ang aking pisngi. Nang makaramdam ako ng kakaiba sa presensya ni Sir Marcos, ay agad ko itong nilingon.
Halatang nagulat din sa paglingon ko ang binata dahil natigilan ito sa ginagawa.